Ay, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birado Ko. Okay, sa mga kababayan po natin, nagtatanong kahapon kung bakit hindi po tayo nakapag-vlog. Actually, meron po kasi nangyari na, o hindi inaasahan, akala ko kasi, maghapong, alam niyo na, hindi maghapon yung kuryente na mawawala. So, hinintay ko, pero alam niyo na, pag nasa probinsya ka talaga, ganon. No? Madalas, ang brownout dito, maabot ng 5 araw. Pinakamababa na siguro yung 1 araw. Pero gano'n pa man, mga manimal ko mga kababayan, ay tuloy ho tayo sa ating pakikibaka, sa ating pong pakikipaglaban, at syempre sa pagsisiwalat po ng katotohanan para po sa ating mga kababayan. Okay, marami po nagtatanong mga minamahal ko mga kababayan, kung ako ba daw ay surrender sa INC. Ako ba susuko sa INC? Pero isa lang po masasabi ko mga minamahal ko mga kababayan. Doon po sa mga kababayan natin na nagtatanong, at syempre doon po sa mga nag-message sa atin sa ating Facebook Live, at maging sa ating YouTube Live, no? At maging sa ating video na pinalalabas po dito sa ating programa. Isa lang po masasabi ko, wala po dapat sumuko na Epifanio Labrador sa INC. Bakit? Dahil unang-una po, wala pong ginawang malaking krimen si Epifanio Labrador sa INC. Liliwanagin ko lang mo. Kung meron man po akong nagawa, yun po yung minura ko, yung Mongoloid na leader ng Iglesia ni Cristo, na ang totoo ay Iglesia ni Manalo, na kung saan ay ginagamit yung kanilang mga membro para sa pamumulitika o para proteksyonan yung mga taong walang niya magnanakaw katulad po ni Sara Duterte, na kung saan ay nagnanakaw po ng pera sa taong bayan. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang tinatakot nila ako eh. Marami silang pinapalabas sa Facebook at kung ano-ano mga pangalan yung pinagsasabi nila. Ito si Aka ganito, Aka ganon, may kasong ganito, may kasong qualified tip, may kasong marami ako nabasa. Pero ganoon pa man, wala akong pakialam doon. Dahil unang-una, walang talab sa akin yun. No? Dahil unang-una, hindi ko alam kung ano pinagsasabi nila. Hindi ko alam kung ano yung mga pinag-aano nila, pero ganun talaga, social media tayo eh. No? So, alam naman natin ang laro ng INC. Kaya nga, sa totoo lang, kahapon, habang wala pong kuryente, pinag-aralan ko po yung video na pinasa sa akin ng ating mga kababayan. Ito po tungkol po kay Brother Eli Soriano. Doon ko po natuklasan at lalo kung nagkaroon ng idea dito po sa INC o sa Iglesia ni Manalo, kung gaano sila ka tolongges at kung paano ginagamit nila ang kanilang mga membro para manguyog. So, yung history ni yung talambuhay po ni Brother Eli Soriano, kung mapapakinggan po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, at kung mapapanood ninyo, matindi po pala ang naging karanasan ni Brother Eli Soriano dito po sa Iglesia ni Manalo. Dahil sa hindi nila kaya at nasisiwalat yung baho nila, yung maling aral nila, yung taliwas sa Biblia na aral nila, gusto nilang ipapatay si Brother Eli Soriano. Ngayon, dahil hindi nila kayang ipapatay si Brother Eli Soriano, alam niyo po ba kung ano nangyari? Ginawa nila ng istorya. Ginawa nila ng kaso. Ng iba't ibang kaso. Libel, rape, lalong-lalo na nung itiniwalag ni Brother Eli etong si Puto na dating membro na kung saan ay tagapangasiwa ng pera ng nasabing reliyon. Abay, para masira po si Brother Eli Soriano, binayaran po nila ng milyon-milyon etong si Puto para lamang po lumikha ng istorya at sabihin ni-rape siya ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganon, syempre, rape yan eh. Pwede nilang gamitin yung pulis, pwede nilang gamitin yung NBI, pwede nilang gamitin yung iba pang mga departamento ng ating bansa para lamang hulihin yung isang taong wala naman talagang kasalanan. Ngayon, sa sitwasyon po ng yung lingkod, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na talagang natatakot sa akin ngayon ang Iglesia ni Cristo. Dahil alam nila
na ilalantad natin dito yung ibang mga baho pa nila. So sa mga in-expose po natin, mga minamahal ko mga kababayan, alam ko, marami mang gagalaitin mga membro ng Iglesia ni Manalo dahil yung kanilang mga kapalpakan, yung kanilang mga kademonyohan, yung kanilang mga kawalangyaan, yung kanilang mga katulonggesan, ay dito nilalahad natin mga minamahal ko mga kababayan, na kung saan ay yung mga politiko ay talagang pinagkakapirahan po nila, lalong-lalo na po ngayon mga minamahal ko mga kababayan, parating po ang eleksyon. Alam naman natin na tuwing eleksyon, ang talaga nakikinabang po dito ang Iglesia ni Manalo, na kung saan ginagamit nila yung kanilang mga membro nang sa ganon, pagkapirahan nila, nang sa ganon ay makakuha sila ng pabor. So, galit na galit ang pamunuan ng Iglesia ni Manalo sa akin ngayon. Dahil talagang ini-expose natin. Kaya todo paninira din sila. Ha? Talagang ginagamit nila yung social media, ginagamit nila yung mga vloggers, ginagamit kesyo meron daw, si Epifanio Labrador daw ay si ganito ganyan na mayroon daw warrant. Pero naku, hindi po yan tatalab. Never po yan tatalab sa akin dahil alam ko na hindi ko alam yan at hindi ko ginawa yan. Mga minamahal ko mga kababayan. Meron pa nga iba, sinisingit pa nila yung tungkol sa ganito daw, ganito, ganyan. Naku po. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po ako mga minamahal ko mga kababayan dahil habang patagal ng patagal, mas bumubuhos po sa akin ngayon yung suporta, lalong-lalo na po ng mga kababayan natin mga Katoliko at iba pang mga reliyon. Dahil alam nila na tama po ang sinasabi ko. Kaya nga hinamon ko kahapon pala tinawagan po ko ng mga kaibigan natin, mga pastor, mga ministro, at talagang nakikipag-ugnayan sila sa akin at ibinibigay nila sa akin yung mga info o yung mga impormasyon na talagang ito nga Iglesia ni Manalo ay isang kulto. So masasabi mong hindi ito reliyon kundi isang organisasyon na kung saan ay may kukumpara mo talaga sa isang mafia. Isa ka ba naman nakakita ng isang reliyon na punong-puno ng armas yung kanilang simbahan? Saka nakakita ng isang reliyon na may mga gunman, may mga killer. 'Di ba? Ang pagkakaalam ko mga minamahal ko mga kababayan sa Iglesia ni Cristo, yung Iglesia ni Cristo ay talagang full holiness sila. Magagalang, mababait, mapagpatawad, mapagpakumbaba. Ibang-iba po sa pinapakita ng Iglesia ni Manalo na kung saan akala mo kung sino ng mga hari. Akala mo kung sino na talagang matatapang. Akala mo talaga kung sino na talagang pinakamatibay na reliyon sa buong mundo. Diba? So, alam ko mga minamahal ko mga kababayan na mas titindi pa yung balita ko nga balak pa nila akong sirain sa pamamagitan ng iba't ibang mga pinopost nila. Kulang na lang lahat siguro ng mga kasalanan sa buong mundo nila sa Facebook para lang masira ang yung lingkod, 'di ba? Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo matitinag. Hindi po tayo matitinag dahil hindi po tayo nag-iisa. Marami pong sumusuporta sa atin mga minamahal ko mga kababayan at mas marami pa nasusuporta sa atin. Pero bago lahat, pinasasalamatan ko nga pala yung mga kababayan natin sa abroad, lalo na kay Nanay Seni na nagbigay po sa akin ng 20,000 noong nakaraang araw. Sorry, dahil kahapon nga hindi ko napasalamatan. At sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kay Tatay Fred, nagbigay po sa akin ng 50,000 noong nakaraang araw. At dito po sa mga kababayan natin sa California na nagbigay po ng 60,000 naman. So talagang bumubuhos po ang suporta ng ating mga kababayan sa inyong lingkod. No, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi na tayo magtataka. Dahil alam natin ang laro ng Iglesia ni Manalo. Alam natin ang kanilang mga galawan, alam natin yung kanilang mga utak na kung saan talagang utak mga kriminal. No? Ngayon sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo, kung nasanay kayo takutin si Brother Eli, kung nasanay kayong takutin yung sino man, pastor, ministro at iba pa, ibahin ninyo si Epifanio Labrador. Dahil kahit konti, kahit katiting, hindi tumatayo ang balahibo ko sa inyo. So kahit anong gawin ninyo, gamitin nyo yung vlogger, magsalita mga ganito, Naskanya, sino pa yung sinasabi, para may binabanggit pa sila doon na Richard Palacio daw, o na gano'n, ganito, ganyan. Kahit anong gawin ninyo, kung yan ang pamamaraan ninyo para patigilin ako, hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Dahil unang-una, pag tinigil ko ito, parang sinabi ko na rin na isinuko ko yung katotohanan. Alam ko, talagang hahadlangan ng Iglesia ni Manalo yung mga sasabihin ko. Kaya sisirain nila yung lingkod Epifanio Labrador sa programang ito. Pero ganoon pa man, hindi sila magwawagi dahil tulad ng sinabi ko, kahit gamitin pa nila yung LESPO, gamitin pa nila yung NBI, gamitin pa nila yung korte, kahit sino pa.
kahit magbayad pa sila ng mga killer, hindi tayo natatakot. Unang-una, lagi tayong handa. Lagi tayong, kumbaga sa ano lagi tayong, lagi tayong naniniguro. No? Kaya, sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo, lumabang kayo ng patas. Ha? Lumabang kayo ng patas. Hindi yung gagamitin nyo si Aka ganito, Aga ganon, may ganitong kaso, may ganitong ganyan. Kahit wala naman. Ha? Buti pa kayo, alam nyo na may kaso ako. Ako, hindi ko alam. 'Di ba? So, ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, alam naman natin ang ligaw ng bituka ng Iglesia ni Manalo. Ganun po yung ginawa nila kay Brother Eli Soriano. Para po patahimikin si Brother Eli Soriano, pinagbantaan po nila na papatayin. Ngayon, hindi nila kayang patayin. Siniraan nila ng siniraan sa pamamagitan ng kanilang mga ini-expose sa Facebook, sa YouTube, na kesyo bakla, kesyo ng rape, kesyo ganito, ganyan. So, kaya hindi na ako magtataka kung bakit napilitan si Brother Eli Soriano na pumunta sa ibang bansa dahil nga sa madumi at talagang malademonyong pamamaraan po ng Iglesia ni Manalo. No? So, ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, tayo po ay patuloy na magsasalita dito. Tayo po ay patuloy na mag-expose, tayo po ay patuloy na magsasabi ng katotohanan. Biro mo mga minamahal ko mga kababayan. Ito, sa personal ko lang pong kaalaman, napakarami pala mga ministro na lumabas na dyan sa Iglesia ni Manalo. Dahil natuklasan nila yung kababuyan, katarantaduhan ng malasindikatong pamamaraan ng Iglesia ni Manalo. I-search nyo po sa YouTube, i-search nyo po sa Google. Marami pong mga dating mga ministro ni Manalo na lumabas na dyan, na nagsalita ng kabulukan, na kung anong merong mga kabulukan, meron dyan. Tingnan nyo na lang yung nangyari sa mismong kapatid ni Eduardo Manalo, di ba? Nanay niya. Para lang hindi na ituloy yung kaso, para lang makalabas yung kapatid niyang si Angelo Manalo, pinilit nila, binigyan nila ng kondisyon. Magbabalik loob ka o titirahin mo pa ba yung si Eduardo Manalo o palalabasin ka namin? O hihingi ka ng sorry para palabasin ka namin? Parang ganun. So, alam nyo, mga kababayan ko, talagang masasabi talaga natin na napaka-delikado ng reliyon na to. No? Malamapya po yung kanilang mga galawan, malamapya yung kanilang mga pagkilos, malamapya yung kanilang ginagawang pang-iipit sa mga taong gusto nilang ipitin, takutin, no? Sa pamamagitan ng kanilang pera at impluensya. Alam ko napakaraming mga politiko na pwedeng impluensyahan ng Iglesia ni Manalo dahil nga sa ginagamit nila etong kanilang mga membro. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi na po katakataka yan dahil panahon pa man ni Felix Manalo talaga nangyayari na po yan mga minamahal ko mga kababayan. Pero isa lang masasabi ko, kung laging bukas ang ating isipan at kung lagi tayong nagmamasid, lagi tayong kumbaga nagsusearch tayo ng mga bagay-bagay at inaalam natin ang katotohanan na yun. No? So malalaman natin ang katotohanan. So maraming salamat po talaga sa ating mga supporters na talaga nag-aabot po ng kanilang mga suporta dito po sa inyong lingkod. So ganun pa man, doon po sa mga nananalangin, doon po sa mga nag-aalala, huwag po kayong mag-alala. Dahil hamak naman na mas marami pong mga Pilipino ang sumusuporta po sa atin. Makikita nyo naman po yan, basahin nyo po ang comment section. Talaga makikita nyo, napakadaming mga Pilipino ang talagang sang-ayon sa aking mga sinasabi. At kung ano man yung kanilang nilalabas, kaysa si Aka ganito, Aka ganyan, kung ano alias ganito, alias ganon, huwag po kayong maniwala. Tandaan nyo, malademonyo po ang Iglesia ni Manalo. Isang diablo po ang namumuno sa Iglesia ni Manalo. Katulad po ni Eduardo Manalo. Na kung saan, malamapya po ang pamamaraan sa Iglesia ni Cristo na ngayon ay naging Iglesia na po ni Manalo. So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan para po sa ating mga kababayan. Pansamantala po tayo po mag-iwalay muna dito sa ating programang Reaction Mo, Birato Ko. Muli po tulad po ng sinasabi ng inyong likod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.